pillars ng Dream Makers Worldwide, no? Siya po ay sobrang tagal na sa industriya ng MLM or network marketing. Hindi lang po as a member, hindi lang po as a leader, talagang international speaker po ito. Yan. And sa industriya po natin, no, yung pasikot-sikot talagang paikot-ikutin mo man kabisado niya po. Yan. And he will share to us, no, ano ba ang advantages ng Live Good company. And of course, no, wala po tayong ibang dapat paniwalaan diyan kundi yung isang tao na napakatagal na sa industriya ng ating negosyo, no? Okay? 27 years, Coach Ferdy. 27 years, grabe, no? And he is one of Dreammakers Worldwide Speaker Bureau. And sa events po natin, one of our guest speaker and a trainer, no? Global trainer po ito. Marami na pong pinaangat na tao when it comes to leadership, when it comes to rank up. Okay? Hindi ko na po patatagalin. One of our great leader in Dreammakers Worldwide. Please help me welcome a round of applause to our Coach Diamond, Coach Elmo Fire. Woohoo! Yes! Woohoo! Congratulations, Coach Elmo! Yun, oh. Hello! Yun. Pogi ah. Good morning sa lahat. Yeah. Wow! Morning, good morning. Ang pupogi at andito yung ating napakagandang queen of the dance floor. Siyempre. No, si Diamond, Coach Janet, and of course our very own Crown Diamond, Coach Fernan. Good evening to you, Coach. Good evening. At saka Coach Ferds, kumusta po? Good evening, Coach Elmo. Yun, oh. Yan, no? Mukhang 40 years na tayo hindi nagkikita, Coach Ferds, ha? Oo nga eh. Kailangan natin mag-meet. Yun, oh. Oo, kailangan kami lang dalawa ni Coach Fernan nagbabaliwan nung nandun ako sa kanila eh. Oo nga, Kaya tama. muntik akong ma-mental hospital sa good news na sinabi niya sa akin eh. Wow, wow, wow. Yeah. So anyway, good morning po sa ating lahat from Luzon, Visayas, Mindanao at saan mang lupalop ng mundo. I'm very happy na kasama ko kung kayo ngayong gabi. At I'm very excited to share sa inyo yung future, of course, of Live Good and tinatawag nating awareness in the industry. Yan. So, ano po ba talaga ang nangyayari, no, sa industriya? You know, sino tong nag-upload ng picture na to? Si Hinerosa Cano. Oh, uy, pahingi ng kopya niyan. Okay. Ayan, so mamaya na po yung mga bati-bati para um, makapag-start na po tayo kasi ang training ko po, I have 3,000 pages. Kaya mahaba-haba po ito. Kaya without any further ado, let's rock and roll. Okay. So, uy, saan niya pa yung PowerPoint? Ayaw bumukas sa sobrang dami ng pages. Oo. Saan to? Tama ba to? Ayun, naka-ready na to. Tama. Yon! Ayun na ba? O, meron na. Yes, Okay. meron na. So, sa mga first time po ako nakita, ayan, kalbo po talaga ako. Mapa-PowerPoint or in person, ayan. So, sino po dito yung first time lang po ako nakita? Ayan, ayan. Can you type number 1? Mga first time lang po ako nakita. Come on, come on. Ayan. Type number 1 kung first time niyo ako nakita kahit dito sa Zoom. Meron na. Dami. Ayan.
Wala eh. Meron ba? Marami ba? Ayan, isa lang oh. Si Leonor lang. Ayan, isang anak ko po. Ayan. Ay, oy, madami. Okay. So, okay. Thank you very much. Sa mga first time po, ako nakita. Meron po kayong grocery sa akin. At saka DVD, no? At saka jacket. Ayan, so paki-PM niyo po sa akin yung address niyo at saka i-PM ko rin sa inyo yung address ko para exchange gift tayo. Okay. So, exchange gift pala ang gusto, no? DVD? Um, Baka may Betamax ka pa dyan. Hoy, yung Betamax natin ilabas. So, gaya ng sinabi ni Coach Ferge ay matagal-tagal na tayo sa industriya. Magtatatlong dekada na po tayo. Dito na po tayo na naubusan ng buhok. Oo nga, totoo naman yan. Ah, may mga lumang akong pictures, no? Tinitingnan ko po, natatawa ako sa sarili ko. Excuse me, Brownie, behave. Natatawa po ako kasi grabe, no? Yung past at saka present ng buhok ko, ang layo, no? Ang layo. Mapapasana all na lang talaga. Ah, so awareness of the industry, ano po ba talaga ang totoong nangyayari sa industriya ng network marketing locally and internationally? Lalo na po, no? Lalo na po locally. Napaka-importante na po lalo na po for those matagal na sa industriya at lalo naman doon sa mga first time or bago pa po sa industriya. By the way, I want to know, sino po dito ang first time po niya mag-network, as in first network marketing company po ang Live Good? Can you type number 2 if this is your first company sa industriya? Type number 2, no? I want to see sino-sino yung mga first time na mag-network na dito sa Live Good, yung first time mo. Dami ah. Wow, marami-rami, oh. Oo ba yan? Oo, marami-rami. Network marketing. Now, ang masasabi ko, ang swerte nyo. No? Ang swerte nyo na first time yung mag-network dito sa Live Good, no? Dito sa Live Good, rather than nabiktima na kayo. Ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8 beses. 9 na beses or 10 times na nabiktima na kayo. Tama po si Silver Lynn, no? Napakaswerte niyo po, no? So, bakit awareness of the industry? So, importante na magiging aware ka. Ano po ba yung totoong nangyayari sa industriya? Kasi minsan, sa likod ng palakpakan inside the training room ng mga network marketing companies, sa likod ng hiyawan, no? Sa likod ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, isang bagsak. Now, meron pong mga nakatago dyan, no? Nakatago. Sa tagal ko na sa industriya, 27 years na po ko sa industry, talagang I have witnessed from my day 1 up to the last day of my former company. Talagang aware ako 100% ano po talagang nangyayari sa buong industriya. And besides that, ang mundo ko po ay hindi po nakaikot lamang sa aking company because one of my side hustles is to supply products in other companies and formulate marketing plan at the same time supplying network marketing system. So exactly I know what's happening in the industry. So awareness ay ganito po. Ang dami na po nating ang masakit
no? Ang masaklap at masakit ay binuhos po natin panahon, pagod, no? Oras mo, binuhos mo dyan. Even your talent, your energy, your money. Grabe, binuhos natin dyan for so many years. Isa, dalawa, tatlo, lima, even 7 or 10 years binuhos mo sa kumpanya na yon, and at the end of the day, it end up nagsasara lang po yung kumpanya. At hindi po yan bola, totoong nangyayari po yan sa industry natin. Now, katulad ng po kanina, from 3 p.m. up to 5:30 p.m. So we were having our, actually it's my first time nag-home party presentation dito sa amin together with my direct na leader. Now, nakakatuwa kasi hindi gaano karami yung umattend kanina, pero mga siyam lang po yata. Pero lahat po nag-pay in yung siyam, no? No. Sabi nung nag-organize, ang dami niyang binanggit na kumpanya, sumali ako sa ganito, sumali ako sa ganito, sumali ako sa ganito. Lahat po nagsasara. Grabe, no? So magkasama din po kami sa former company ko na they end up of being wala din nabigo, no, na frustrate, nanlamig for some reasons, no, for some reasons. So can you imagine, binuhos mo yung years 1, 2, 3, 5, 7, 10 years, and then bandang dulo nagsasara. What if not just only time, effort ang binuhos mo dyan? Paano kung malaki ding pera halaga binuhos mo dyan? And then, kalauna, nagsasara din pala. For some reasons, no? For some reasons. Nasayang din po yung ating mga effort. Nasayang din po yung ating time na binuhos sa kumpanya na yon. Not just only time, as what I have said, kapirahan, no, our resources na it end up nagsasara lang din. So sa anong mga kadahilanan, no, sa anong mga kadahilanan na bakit ang mga, especially the local company, especially po ito in the Philippines, ito as far as I remember, wala po, no? Wala pong kumpanya dito sa Philippines na below 10 years na the least na ginawa ay may ginawang kambyada. Pag sinabi pong ginawang kambyada, may binago, either on the marketing plan, either on the policy, basta may ginawang pagbabago. Alam mo, pag may ginawang kambyada na pagbabago, alam niyo po, hindi po yan kambyada na for the benefit or for the good of the distributors or members, pero it's a way, no? It's a way of delaying the death of the marketing plan. Worst for worst scenario, sobrang daming local company na nagsasara less than a year, less than 3 years, less than 5 years, and less than 10 years nagsasara. Mabibilang lang po yung mga local-based company na lumagpas na po ng 10 years. Yeah. Local company, local company. Mabibilang lang po sa daliri yung mga tumagal talaga dyan. Now, kadalasan nagsasara talaga below 10 years. No? Below 10 years. So, anong nangyari? Ang ginagawa po, they are just, ang tawag namin ito, it's a money playing game na lang. Magbubukas, and then magsasara, magbubukas, magsasara with the same people around, with the same people in the management, with the same leaders. Nagbukas ang company na to,
sinara after 1 year, sinara after 2-3 years. The same people in the company and majority the same leaders in the company. So it's a purely money game lang po talaga. So can you imagine, payag ka ba na gano'n, no? What if, no? What if isa ikaw doon sa inabutan ng pagsara na bumuhos ng panahon, bumuhos ng pagod, bumuhos ng kapirahan, and then you will end up of starting it over and over and over again. 'Di ba? Kaya marami pong napapagod at marami po talaga na we understand na bakit masama ang pandinig, understanding sa karamihan sa industriya natin, no? Sa industriya natin, lalo na po sa Pilipinas, because of this mga fly-by-night local, especially local companies na bukas-sara, bukas-sara, bukas-sara. So, maraming pera po ang nasayang sa industriya natin na napupunta lamang sa mga a few people who just play money in our industry. Mga may-ari na bukas-sara ng mga kumpanya. Talagang sinamantala, no? Sinamantalahan nila mga taong nagbuhos ng time, effort, and money. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. And sigurado ako 100% meron po dito sa ating 1,000 audience, no? Na makaka-relate sa sinasabi ko. So kung nakaka-relate ka man at matapang at malakas ang loob mo, sige nga, kung tinatamaan ka sa aking sinasabi, can you type number 3? Kung ayun, si Coach Andy Bico, no, ang tapang nagdeklara, biktima siya sa mga ganon. Wow! Ang dami ninyo, no? Ang dami, ang dami. Yan, sa lahat ng nag-type ng number 3, congratulations, congratulations. No, huli nyo na. Huli nyo na yung mga previous companies nyo na biktima kayo because you are in the right company now, no? Here in Live Good. Kaya palakpakan natin, no, ang ating minamahal na kumpanya Live Good. Magpaulan tayo ng maraming puso diyan, no? Because pasalamat tayo, isinilang na po itong Live Good na company. Okay? So, magiging lesson natin itong mga fly-by-night companies na sana po sa 1,000 na nandito po ngayon, no? Sana po wala na pong mabiktima sa inyo. No, wala na pong mabiktima sa inyo. Whatever will be, no? Whatever will be matatamis na salita, no? Kahit sobrang ganda para marketing plan or products meron sila, basta pasok po sa mga sasabihin ko dito sa susunod na mga slides, So, ano ang mga kadahilanan, no? Ano mga kadahilanan ng mga pagsasara at mga nasasayang, turned into waste na time, effort, and money natin na binuhos sa mga kumpanya na yan? Ano ang mga kadahilanan? So number 1 is yung tinatawag na compensation plan or marketing plan na nakadesenyo lamang. Ito, most of the network marketing companies out there, especially locally and even some of the international network marketing companies. Number 1 reason po talaga bakit nagsasara ang isang network marketing company is number 1 because of the marketing plan, ang most dangerous marketing plan na it will lead to the collapse of the marketing plan that will lead to overpay out ay mga compensation plan, no? Na 1:1 binary. 1 on the left, 1 on the right, and that is equivalent to 1 pair. No, ito.
balikan ko yung sinabi kanina, walang tumatagal, no? Lahat ng kumpanya na nagsara, no? Below 10 years at kumakambiyada below 10 years, hindi tumagal ng even 3, 5, 7, or 10 years, or kahit narating man ang 10 years pero sari-saring kambiyada ang pinagagawa nila, sari-saring mga pagbabago ginawa nila. Now, yung mga changes na ginawa nila is a delaying strategy to delay the death of the marketing plan. Yeah, yun po yung katotohanan. So, mag-ingat po tayo sa mga ganong klaseng one left, one right, because kahit magko-compute tayo or marunong kayong mag-compute, no? Try nyo, pigain yung utak nyo magko-compute. Basta 1:1 binary, one left, one right equals one pairing. Hindi po talaga magtatagal yan because that will end up of overpaying o yung tinatawag na mag-o-overpay out. Kasi alam niyo kung bakit habang tumatagal, habang ah habang lumalalim ng lumalalim, panipis ng panipis ng panipis yung natitirang profit ng company niyan. Nako, maniwala ka sa akin. Panipis na. There's a certain level po talaga, na mag-o-overpay. Either pag sobrang laki ang pairing bonus nila, na kung maniwala ka on the 6th, 7th level, mag-o-overpay na yan. Kung katamtaman lang, on the 10th level, mag-start na yan na panipis na ng panipis. No, pagsaktuhan lang, like for example, may mga percentage of computation yan. Halimbawa, one left, one right equals pairing, at yung pairing amount will be around 5% pataas, 5% pataas. Nako, 7 to 10 years or less than 7 years, mag-o-overpay na yan. Mag-o-overpay. I'm talking about 5% na pairing amount. At marami po, more than 5%. No, more than 5%. Now, merong iba 7, 10, 12%. Pag ganun, suicide marketing plan ang tawag namin yan. Suicide marketing plan. Yan ay malinaw na nakadesenyo na hindi talaga magtatagal. Yan yung sinasabi ko sa inyo na 1 to 3 years magsasara na, no, magsasara na. So, matakot kayo, no? Tumakbo na kayo, no? Huwag na kayong magpapaniwala sa 1:1 binary because yan ay ang tawag, yan ang pure paunahan. No? Sino lang po talaga yung mauna, sila lang po talaga yung kumikita. At yung ganong klaseng marketing plan, we call it the 1 to 3 or 5% lang ang pwedeng kumita ng malaki sa company na yun. At yan ang kadalasan na mga kumpanya natin locally dito sa Pilipinas. Kaya hindi po tumatagal. Less than 5 years, less than 10 years. Okay? So, awareness of the marketing plan, bantayan nyo po. And of course, products, no? Produkto, isa po to sa dahilan. Kasi ganito po, may tinatawag na the perfect triangle of a network marketing. So, balance po yan. Number 1 is the marketing plan. Number 2 is the product. Ito po pwede pong maganda ang marketing plan, kaakit-akit ang kitaan, pero walang kwenta ang products. Yan ang nangyayari locally. Yeah. Sobrang daming kumpanya dito. Pagandahan ng marketing plan, walang kwentang products. Yes, walang kwentang product. Dinaan lang sa marketing plan. So, ang mangyari niyan, puro recruitan, walang product movement. So, since sobrang ganda yung complan, ginandahan talaga, nilakihan ang kitaan,
So anong tawag doon sa sobrang laking kitaan na binary na 1:1? It's a suicide marketing plan, no? Yes, tama po. Kahit bilyonaryo pa po. Ang dami po dito. Ang dami pong nagtatayo ng mga network marketing company na mga bilyonaryo. Wala. Hindi rin umuubra. Hindi rin umuubra. Now, products na less quality, very poor quality, and then people behind the company. Ito yung very crucial. Who are those people running behind the company? No, running behind the company. Now, in my previous experience, marami po na nagtayo ng network marketing company, may pera, pero walang karanasan, walang experience sa network marketing. Ang nangyayari po, hindi po nakaka-relate. Before, I was connected with isang company po na producer ng kanilang sariling vitamin C because their vitamin C is yung una traditional way of selling sila. So matagal na, 15 years na silang nagta-traditional selling. May mga anong tawag noon sa pharmaceutical company, may mga medrep, no? May mga medrep sila. Tumagal year po 15 years na sa ganung traditional way selling of vitamins and pharmaceutical products meron sila. Now, may nakapagkwento sa may-ari na maganda network marketing ka, mas mabilis. Walang kaalam-alam yung may-ari. Mapera, walang kaalam-alam. Paano patatakbuhin ang network marketing? Hindi makarelate yung sistema ng network marketing. So, ang nangyayari po, pinipilit niyang ina-apply yung traditional way dito sa MLM way, which is ang layo po talaga yun. No? Pag ipipilit mo yung old school of selling products kaysa MLM way of moving product. So, hindi siya makarelate sa mga suggestion ng leaders. Hindi rin niya ako maintindihan lahat ng planong nilalatag ko sa kanya. So, ang nangyari po, nagtatag of war po yung management at saka leaders. So, it end up of closing the company. So, ako mismo, nag-resign ako just only 3 months. Kasi wala. So, not a guarantee na ang may-ari may pera ay guaranteed magsasucceed because dapat balanse po itong tatlo. No? Compensation plan, produkto, people behind the company. Ano pong background ng mga may-ari? Not just background. Ano ang puso na meron yung mga may-ari? Are they just only aftering of making money? No? Or do they have the heart, no, for the distributors or members na umasenso din? Kasi kung puro money game lang ang nasa isip ng may-ari, walang pakilan, walang pakiyan. Basta magbubukas siya, magdidisenyo ng marketing plan nga good for less than a year, tatabo lang sila, less than 2 years, less than 3 years, isasara, pahinga ng konti, magbubukas na naman. So yun yung mga nakakatakot na ganitong klase. Now, ganitong klaseng mga kumpanya na mga encounter na ang compensation plan, it's a pro company. That's the keyword. No, pro company, hindi pro members or distributors. Marketing plan na nakadesenyo for 1, 2, 3, 4, 5% lang na pwedeng kumita ng malaki. Now, my previous company, we have millions of members in my previous company. Pero nung kinumpute ko po, alam mo, I'm telling you the truth, wala pa po sa 2% ang kumikita ng maayos-ayos na kita. Can you imagine? Millions of members, less than 2% lang ang mga members na kumikita ng maayos-ayos. So, kumusta po ang 98%? Sige nga. They are those
wala lang. Nakikipower-power, kumikita ng maliit na dahil baliw na nga sa pangarap, nabubuhay lamang sa power-power, nabubuhay lamang sa motivation, pero at the end of the day, at the end of the month, wala tagilid po talagang income. And there are so many, ang dami pong ganun, na tumatagal for months and years they've been with the company na ang kita ay sakto lang, no? Short pa or talagang kokonti lang. Pero wala. Ang mga nagse-celebrate lang at hayahay ang buhay, they are those people at the top, the 1, 2, 3% people in the company. Bakit ganun? 1, 2, 3, 4, 5% lang. Kasi ang marketing plan, nakadesenyo lang po talaga, no? For ganun lang po kakokonte. Nakuha niyo pong ibig kong sabihin. Kasi yung disenyo ng marketing plan, ulitin ko po, yung disenyo ng marketing plan, ganun nakadesign ang Complan. Na only a few lang po talaga ang kumita. Kaya kawawa po yung huli, no? Kawawa po ang mga mahihina, kawawa po ang walang gift or talent sa rekrutan. Kasi sila yung matawag natin na wala, bokya, hindi kumikita. So, ingatan natin to, kaya aralin natin, no? Diyan ako sa company na yan, power grabe. Tagapalakpak. Now, masaya din naman po pumapalakpak. Masaya din po sumigaw. Pero at the end of the day, kumusta ang bulsa sa likod ng pagpapalakpak at hiyaw-hiyaw mo? Hindi po pwedeng laging laging sila na lang, no? Kaya ang bottom line, kaya ka nang dyan, bumuhos ka ng time, effort, and money kasi hoping against all hopes na ikaw din someday sana. Kaso lang sa disenyo ng marketing plan, no? Paano kung ang produkto ay hindi maganda, dadagdagan pa ng people behind the company na they're just aftering of the money. Wala na, tapos ang laban. So bandang dulo, ikaw ang kawawa. Gutom coach. Okay? So, now, compensation plan. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yun, 2 to 5% or 1 to 5%. The rest are survival income or gutom income lang po ang inabot nila. So yan, there's no local company na less than 5 years or less than 10 years na hindi gumawa ng kambyada or pagbabago. Worst for worst scenario, nagsasara po talaga sila. Yan, no? Now, next ay mga produkto. Yan. Produkto na poor quality, less quality, walang kwentang marami dyan, sobra. Now, ayoko pong i-reveal. Sasabihin ko ba, wag na. Hindi ko na po sasabihin kung ano-ano mga ingredients sa pinaghahalo-halo namin yan. Basta pumasa lang sa BIPAD, okay na yun. Now, walang pakialam ang planta. Now, well, hindi naman po lahat. May mga planta na talagang producing the quality, no? Na mga products. Pero majority, wala. They don't care, no? They don't care. Basta safe for human consumption, that's all. Overpriced product, pag-usapan natin. Okay. Now, lalo na po, bakit sadya? Ayan, yun yung tamang terminology. Bakit sadya na overpriced ang produkto? Especially if ang marketing plan is binary. Okay. Bakit sadyang overpriced? Talagang sobrang sagad ng overpriced. Now, dahil because of the marketing plan, no, marketing plan. Now, for example, for an entry or for a membership ng 2,000 to 2,500, alam niyo po ang products niyan, sabihin natin mga 1, 2 bottles or 1 or 2 boxes ang product niyan. Alam mo ang product cost niyan will be around 125
to 250 pesos only or less than pa dyan yung product cost for that 2,000 or 2,500 na membership or entry package. So can you imagine, ang membership or entry package, ang presyo 2,000 to 2,500. Pero ang totoong product cost niyan sa planta is just only less than 125 or less than 250. Pero pinresyuhan ng networking company ng 2,500 or more than that. Pwede pa pong aabot ng 3,000. So kung magkukompute po tayo, that's around times 10, times 12, times 15, or times 20. Kami magpipresyo pag gumagawa ng marketing plan. O, di ba? Ganon. Yun po yung katotohanan. Bakit kailangang i-times 10? Bakit kailangang i-times 15 ang presyo? Bakit i-times 20? Una, because of the design ng marketing plan. Di ba ang design ng marketing plan, lalo na po pag binary na paramihan ng heads, paramihan ng number of packages. Sino nakaka-relate dyan? No, nabubudol ka sa upline mo. Pinabili ka ng 1, 3, 7, 15, 31, 60 plus na mga heads or account. Sige nga, type number 5. O, di ba? Kasi alam niyo kung bakit. Napapansin ni upline, hindi ka makaka-recruit. Kaya ang sabi ni upline, mag-multiple accounts ka na. Recruitin mo na yung sarili mo. Di ba? Imagine, i-recruit mo yung sarili mo ng 7 beses, 15 times, 31 times, 60 plus times, 100 times, nire-recruit mong sarili mo. Pati tainga ni upline pumapalakpak. Bakit? Times 3, times 4, times 5, 7 blades si upline. O, di ba? O, di ba? Sige nga, sige nga. Di ba? Di ba? And then, ang kalaunan, isang account nga, hindi mo mapa-flash out araw-araw eh. Isang account nga, hindi mo halos mapapa-income araw-araw eh. Anong tawag noon? O di ba, hold up na harap-harapan. O di ba? Bakit kailangang i-overprice? Times 10, times 12, times 15, times 20. Meron pa nga kaming ginawa dati. Times 35 times. Grabe. No, grabe yun. No? Bakit kailangan ganon? Kasi nga, because of, ang alam naman natin ng binary, di ba? Isang encodan, no? 2, 3, 4, 5, 6 na palo. Pag umabot na po ng 5 taon, 5 years ang company, expect meron na dyan mag 3, 4, 5 blades. 5, 3, 4, 5 palo. Pag ang kumpanya umaabot ng 7 years, believe me, may mga upline sa dyan. Ang minimum na palo niyan, 5, 6, 7. Kaya uso ang kamadahan. O, di ba? Ang produkto, makita mo na sa Divisoria. Ang produkto, mabibili mo na sa Shopee, Lazada. O, di ba? No? Yung 1,000 mahigit per bottle per box sa Divisoria, magkano? O, 200, 250. O, wala kang kaalam-alam sinong nagbagsak presyo doon. Mga upline mo na nangangamada. O, di ba? Wala nang ma-recruit, kaya kamada na lang ng kamada, gumagamit na po ng mga dummy names. Ano? Tuwang-tuwa, no? Tuwang-tuwa sila kasi kumikita, pero
ang bottom line, pinapatay din po nila ang kumpanya. Sinong kawawa? Mga bagong pay-in, mga bagong member. Sila din. They are always the first victim. At sino yon? Ikaw yon. O, di ba? O, tama, no? Sabi ni Coach Leonardo, kumikita sa sariling accounts at hindi nakabawi sa pinuhunan. Now, ang entry package na 8,000 to 10,000, ito lang po, no? 5 bottles, 5 boxes. Ito lang po product cost. Tama ba ako? Less than 500 or less than 500, 600. 5 bottles. 8. Yeah, tama. Less than 500 or less than 600 lang po ang product cost niyan. Pero magkano presyo? 8,000, 10,000, 12,000. Wow. So again, ito katotohanan ha. Bakit kailangang i-overprice? Dahil nga sa disenyo ng marketing plan. Uulitin ko po, bakit kailangang i-overprice ni networking company dahil sa disenyo ng marketing plan. Since ganun ang disenyo ng marketing plan, it will be prone to kamada. Kaya wala pong 1:1 binary company na ito. Walang 1:1 binary company na hindi kinamada, lahat kinamada. At lahat ng 1:1 binary na company, ang produkto nila nabibili na sa black market, sa Divisoria, Shopee, Lazada ng below the belt na price. O ikaw na seryosong member dyan, ang presyo mo talaga, yung presyong company. Yung customer mo, pumunta ng Divisoria, na matatalino na po ang mga Pilipino. Titingin yan sa Shopee, Lazada. No, nagta-type doon. Can you imagine? Binentahan mo siya ng 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Sa Shopee, Lazada, 300, 400, 500 lang pala. Oh, di ba? Tinanong ka ngayon, bakit sa Shopee? 300 lang. Sa iyo, 1.3. Anong sagot mo? Ay, hindi, peke yun. Hindi, parehong-pareho talaga. Ay, maniwala ka sa akin, peke yun. Hindi yung peke, totoo yun. Upline mong kamador ang nagbenta doon. O, di ba? Again, ang mga kamador kumikita, pero they are killing softly the company. Ang biktima, ikaw na bago, ikaw na walang kamuang-muang sa industriya, no? Napagsamantalahan ka. Both the company and the leaders. O, di ba? Now, poor quality products. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. Now, wag bibili sa Lazada. Totoo yan. Totoo yan. Okay. Now, people behind the company. Ito, dapat maselan kayo dito. Maselan kayo dito. You have to check very well who are these people running behind the company. Now, ang mga players in the industry na nagbubukas sara, ang ginagawa nila dito, nagfo-front lang po sila ng mga tao. Yan yung mga matatalino na talaga na hindi sila halos nagpapakita sa company. Nagfo-front lang yan sila ng mga managers, supervisors in the company. Sila mismo na player in the industry, hindi na nga sila halos or hindi na nagpapakita in the company. Hindi na. Puro na sila nagbabayad na lang ng mga swelduhan ng mga managers. And of course, nandun yung mga alipores nila na leader nila sa 3 kumpanyang itinayo nila na isinara din.
the same leaders din sa company itinayo nila. Ito malupit ha. Marami pong mga players in the industry na 2, 3, 4, 5 kumpanya. Pinagsasabayng binubuksan yan. Pagandahan lang ng marketing plan at sabay-sabay ding isara. Pero sila-sila lang din po ang mga may-ari ng kumpanya na yon. Ang dami kong kilala na mga ganun. Bakit ko kilala? Wala eh. Isa ako sa mga nagsusupply din sa kanila ng mga products na kinukuha. No? Now, naawa ako sa industriya, naawa ako sa mga tao. Now, you have to check this one. You have to check. Kaya very, very keen ka in the background investigation. Pag-alanganin ka talaga who are these people running the company, wag, no? Wag kang sumugal. Magsisisi, iiyak ka lang, no? Iiyak ka lang. Iiyak ka lang. Okay? Now, walang MLM entrepreneurial background. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Now, kulang. Ito malupit. Ito masaklap. Ang pinakamasaklap at masakit, may mga nagtayo ng kumpanya na kulang sa pondo po talaga. Ito worst for worst scenario ha. May mga nagtayo ng kumpanya na ang pambayad lang po ay pambayad lang sa system. Yung network marketing system. Pero wala po talagang enough funds para tumakbo, no, ng mahaba yung company nila. So ang nangyari po, budula na po, no? First round, budula na agad. No, budula na agad. Kukuha yan ng mga stockists. Ito ha, kukuha yan ng mga stockists. O ikaw mag-city stockist ka, ikaw mag-provincial stockist ka, ikaw mag-district stockist ka, no? Milyon-milyon ang halaga, no? Siyempre magbabayad advance, akin na 500,000 mo, akin na 1 million mo, saka pa lang o-order sa planta. Oh, di ba? Ganun ang mga style, no? Ganun ang mga style. Kasi nga walang pera. Lalo na po pag may kaibigan na marunong gumawa ng system, wala, talagang maliit, sobrang liit lang po ang puhunan, no? So, ang daming ganun. Magdi-design ng kumpanya na good for 6 months lang, isasara na. No, magdi-design ng kumpanya for less than a year, magsasara na, no? Magsasara na. So the other day, may kaibigan ako nagkwento. Sabi sa akin, nagsara na yung kumpanya ni ganito. Kumita naman daw sila ng 3 million, 6 months. Can you imagine? Oh? 6 months lang, naka 3 million yung may-ari. Sinara. No? Tapos takbo. O, di ba? Pahinga ng... So, yan, sabi ni Marjeline, ganyan po, previous company ko, nagsara pa lang this July 23, mga mobile stockists yan. Grabe, no? No? So, nakakalungkot po. Now, purely the purpose is just only money game in the industry. Wala. No, talagang tapos magtatayo ulit. Tama si Coach Fernan. Ang dami ng ganon. Now, what's our future in Live Good? So, na-discuss na po natin the three triangle in a network marketing company na dapat aware tayo, no? Marketing plan, products, and people behind the company. You must investigate ng maigi yung 3 pyramids of a network marketing company. Dapat po yan, it goes together. Pasado lahat-lahat yan. Pwede pong mababait. Nakita mo mabait ang mga may-ari, pero walang kwenta naman ang products, wala ding kwenta ang marketing plan. Pwedeng maganda ang marketing plan, maganda ang products, pero ang people behind the company, wala. No? Mga money game players lang sila. So dapat po, pasado lahat yung tatlo. Hindi pwedeng isa, hindi po dalawa lang. Okay? Now, 40,000 yung na-scam sa akin, sir. Sayang. Grabe, 40,000. Can you imagine?
sa ibang pamilya, nabubuhay na ng 4 na buwan ang pamilya niya for 40,000. Now, so ano ang magiging future natin sa Live Good? Ito po. Ano ang magiging future natin bilang mga club members and subscribers? May maliwanag po ba sa sikat na araw po talaga na naghihintay sa atin dito sa Live Good? Totoo ba na magwawalis tayo ng dolyares? Sinong excited kumita ng limpak-limpak na dollars? Come on! Type number 8! Come on, come on! O, di ba, di ba? Now, nakaka-excite, no? At social na social tayo kasi dollar earners tayo. Okay. Ipapakita ko sa inyo what would be our future dito sa Live Good. Dapat malinaw po sa atin. History. Now, pag-usapan natin ang past, present, future ng mga kumpanya na doon po binase yung business model natin ni Live Good. Now, ang business model na kinuhanan po ni Live Good ay itong mga kumpanya na to. Costco, Amazon, and S&R. I will mention only these 3, pero actually marami. Now, ano po ba ang past, present, and future nitong mga company na to? No? Now, ano ang past ni Costco? Past, present ni Costco. Now, Costco started 1979. Yan. I-google niyo po, 1979, nag-start si Costco. They hit the 1 million members after 9 years. So, 1985. No, take note. Na-hit nila ang 1 million members after 9 years. Yan yung past ni Costco. Ang present ni Costco, they have estimated 129 million club shopping members. 1979 to 2024, that's 40 years. Yeah, 40 years. Grabe, no? 40 years. 40 years. 129 club members, club shopping members. Can you imagine magkanong kinikita ni Costco for the membership fee alone? 129 million club shopping members ni Costco magbabayad sa pinakamababa na club membership fee lang, yung $60 a year. Dalawa kasi ang membership ni Costco, $60 a year or $120 a year. Dito na tayo sa pinakamababa, yung $60 a year. Ladies and gentlemen, 740 billion ang kita ni Costco coming from the membership fee alone. Hindi pa po kasali dyan yung kita ni Costco sa araw-araw bumibili kay Costco sa mall nila or bumibili via online shopping. Can you imagine? In peso, that's 433 billion pesos membership fee income pa lang ni Costco. Okay, ano ang future ni Costco? Now, gumawa kami ng estimate computation na ang future ni Costco 5 years from now, estimated 145 million ang magiging club shopping members ni Costco. At ang future income ni Costco from the membership fee alone will be around $8.7 billion or 487.2 billion pesos. Income ni Costco 5 years from now coming from the membership fee alone. Sobrang laki yan. Membership fee income pa lang. Okay? Now, yan ang Costco. O, di ba? Yan ang Costco. Tanong, successful na ba ang business model na club membership? Yes.
40 years na po si Costco. Meaning, proven and tested na po ang business model na club membership. And take note, walang kita ang mga club members dyan. No, walang kita binigay si Costco. Discount lang ang privilege ng members. Pero ang members, okay lang sa kanila kahit wala silang kita. Basta discounted lang sila. Basta every time they will buy, may discount sila. Now, the members are keep on renewing and renewing and renewing their membership fee every year. No, just only for a 2, 3, 5% discount lang. Okay, Amazon. Ang Amazon started 1994 ang Amazon. Na-hit nila ang 1 million members after 3 years. No, after 3 years. And then ang present ngayon ni Amazon, 200 million club shopping members na po si Amazon after 30 years. After 30 years. Now, ito ang kinikita ni Amazon. 200 million club shopping members magbabayad at $139 a year pag ikaw Prime Club members. Take note, ang nilagay ko dito, per year. Paano kung hindi ka maka-afford ng per year, per month ang binayaran mo na club membership or subscription ni Costco? Magkano pag per month? $14.99 per month. Pag per month ang binabayaran, mas malaki pa po dito ang kinikita ni Costco. Now, if we compute the 200 million club shopping members ni Costco magbabayad sa $139 a year, ladies and gentlemen, that's $27.8 billion or 1.5 trillion pesos kita ni Amazon coming from the membership fee pa lang. Wow! 1.5 trillion pesos kita ni Amazon sa membership fee pa lang. Woo! Grabe, no? Ano ang future ni Amazon? 5 years from now. Ito po. Estimated aabot ng 233 million ang club shopping members ni Amazon. 5 years from now. Ang estimated income ni Amazon will be around $32.3 billion. Ladies and gentlemen, 1.8 trillion pesos. Membership fee income pa lang ni Amazon. Hindi pa kasali dyan yung income sa araw-araw na namimili sa online shopping platform ni Amazon. Another question. Proven and tested na ba ang club membership subscription na business model? Yes or yes? Proven and tested na. Successful na. 30 years na si Amazon. O, di ba? And take note, again, walang kitaan ang mga club shopping members dyan. Discount lang ang habol ng mga nag-member dyan kay Amazon. Okay na sa kanila. Kahit magbabayad sila ng $139 a year, walang product na kapalit yung $139 a year, wala din income, pero happy na ang mga members sa discount. Grabe, no? Tuwang-tuwa si Amazon. Okay. Now, S&R. Ang S&R, 16 years na po ito. Started 2006. Hit the 1 million members after 8 years. And then ang present ni S&R, nasa 2 million club shopping members. No, after 18 years, na-hit nila ang 2 million. 700 pesos a year, pero alam ko promo sila ngayon. So 1.4 billion pesos kita ni S&R
sa membership fee pa lang. No, membership fee pa lang. So ano ang future ni SNR? Estimated 2.5 million members after how many years to? After 5 years, yeah, after 5 years. And then, around 1.7 billion ang magiging club membership fee income ni SNR 5 years from now. Tanong, proven and tested na ba? No? Proven and 18 years na pala to. Proven and tested na ba ang club membership na business model? Yes. 18 years si SNR, 30 years si Amazon, no? 40 years si Costco. Okay. Now, ano ang future ni Live Good? O ano ang present ni Live Good? Ladies and gentlemen, coaches, no? At saka mga bisita namin, we started December of 2022. We hit the 1 million global members after 13 months. Come on, palakpakan po tayo dyan. Woo! O, di ba? We hit the 1 million members of Live Good in just a matter of 13 months. Yung mga kay SNR after how many years? No, kay Amazon after 3 years, after 8 years si Costco, tayo 13 months. First time sa buong industriya. First time sa industriya ng subscription industry, first time sa industriya ng club membership, no? At first time sa industriya ng network marketing na isang company na nakahit ng 1 million in just 13 months. Kaya talagang we are an industry disruptor. Nakalampag natin ang industriya, binulabog natin ang industriya. Anong tawag ng mga may-ari? They are the whistleblower of the network marketing industry. Oh, di ba? Now, okay. Within a year, eto malupit. Sa loob ng isang taon, ladies and gentlemen and coaches, no, I'm very proud. Talagang taas noo ako at dapat taas noo tayo. We should be proud. In just 1 year, Live Good nakapag-payout po ng 50 million US dollars or that's around 2.7 billion pesos payout in just 1 year. Ang payout binigay niyan on time and even advance or early. Grabe po. Diba? Ang lupit. Walang delayed payout. Walang mga cheche-bureche. 2.7 billion pesos total na payout ni Live Good in just a matter of 1 year. Wow. Wow. Okay. Now, present. Ito ngayon. We have almost 1.1 million members. Sa ngayon, ito yung present natin. An average of more than $1 million per week. Take note, $1 million per week ang payout natin sa commission and bonuses, or that's an estimated 56 to 60 million pesos a week ang payout ni Live Good, mga kapatid. Come on! Come on, come on. No? Grabe yan. Ano ang future? Ito malupit. Okay. In just 1 year, somebody is earning already. Actually, less than a year po, no? Less than ako mismo. Right from my 2 eyes, kitang-kita ko ang dashboard niya. May kumikita po ng average of 90
to more than $100,000 a month already dito sa Live Good in less than a year. Wow! Magkano po yan? That's 5 million to 6 million average per month. 5 to 6 million pesos kinikita nila in less than a year, kada buwan. May alam akong kumpanya na kumikita din ng ganito, average of 5 million per month. Pero 15 years nilang tinrabaho, ito malupit, almost 100 heads or 100 accounts. Kaya sila kumita ng 5 million a month, almost 100 heads or 100 accounts, 15 years na tinrabaho. Si Live Good po, less than a year. Ito malupit, one account policy lang po tayo, pero may kumikita na ng 5 to 6 million a month. Wow! Wala ba tayong maraming puso na dyan? Come on! Yes! Woo-hoo-hoo! Magpaulan tayo ng maraming puso, mga kapatid. Can you imagine? Less than a year, may kumikita ng 5 to 6 million a month, one account policy. Now, ngayon, excited ka na ba sa future mo sa Live Good? Excited ka na ba sa ating future, ladies and gentlemen? Kung excited ka, come on, type in our chat box now. Excited ako! Come on, come on! O, di ba? Ano ang future natin 3 to 5 years from now? Ladies and gentlemen, in 3 to 5 years from now, Live Good will be estimated 7.5 million community na po tayo in 3 to 5 years from now. Eto, baka lalagpas pa tayo dito. Kasi, ako, tumayo balahibo ko. Because of the big one. Yan, no? The big one. Type in our chat box, come on, the big one. Because of the big one surprise announcement ni Sir Ben Glensky, no? Ano yung big one surprise announcement na yon? Alam, magiging times 3, magiging times 5 yung bilis ng pagdami ng members natin. Okay? No. Now, ano kaya yung big one surprise announcement na yun? Uulitin ko po. Uulitin ko po. Uulitin ko. Pag na-announce yung big one surprise announcement, my God, it's going to be a triple, quadruple, 5 times yung bilis na pagdami ng ating members. Maniwala kayo sa akin. It's going to be a tidal wave. Woo! Woo! Okay. 3 to 5 years from now, baka 7 to 10 million ang aabutin natin na official members in 3 to 5 years from now. Estimated will be around 7 to 10 million US dollars per week ang magiging weekly payout natin yan, or that would be around 400 to 500 million pesos payout per week. Wow! Woo! Now, and 3 to 5 years from now, ladies and gentlemen, yung kumikita at present ng 90 to 100,000 dollars per month, o yung kumikita at present ng 5 to 6 million per month, in 3 to 5 years from now, walang duda, sigurado po ako, yung income nila, yung mga kumikita ng 5 to 6 million per month ngayon, 3 to 5 years from now, their income will be around 30, 39, 40, or even up to 50 million per month 5 years from now. 5 years from now. Ang question nito, kung sila kikita ng 50 million per month, ang ilalim nila, magkano kaya ang kinikita?
Sa ilalim nila, somebody will be earning 40 million naman, 30 million naman, 20 million naman, 10 million naman. Kaya mga kapatid, dapat po ma-excite ka because 3 to 5 years from now, the ordinary income ng taga-Livegood, or take note, ordinary income. 5 years from now, the ordinary income ng taga-Livegood 5 years from now will be around 500,000 to 1 million a month. Ordinary income lang yan. Tanong, nakakabuang ba ang future natin, ladies and gentlemen? Yes or yes? Yes or yes? Okay? Now, tanong, magpabibiktima ka pa ba sa mga old school way of doing networking? Magpabiktima ka pa ba sa mga paulit-ulit na pambubudol, no? Pambibiktima nila, no? Sana wala na po. Kaya kung nagdududa ka pa sa Livegood, ngayon na mismo mag-quit ka na. Pero kung wala kang duda, 1,000% ang belief mo sa company, sa Livegood, congratulations, because 3 to 5 years from now, your life will never be the same anymore. Congratulations, maraming salamat, and God bless everyone, and let's wait for the big one. Back to you, Coach Ferds, Coach Janet, and Coach Fernand. Thank you and good morning. Grabe naman, oh. Lahat nabaliw, no? Alright. Grabe. Grabe. Nakakabaliw ang Livegood. Iba talaga, no? Kapag may, no? Merong tahig na yung nagpapaliwanag sa atin, no? Yes. Parang pinakamatanda sa atin sa sa network marketing eh. And hindi lang siya basta network marketer, ha. Naging siya tao ng isang kumpanya. I mean, nasa company side siya, no? Alam niya talaga yung mga sinasabi niya. Yung nangyayari, no, sa industriya. Kaya nako, thank you Coach Elmo. Thank you sa Welcome, Coach. Ang tawag dito parang inopen mo yung mind, no, ng karamihan, lalo na yung mga bago o kaya yung mga old, no, na network marketer. Pag di pa naman talaga nagising, no? Kaya nga sabi ko kanina sa message ko, hoy, gising! Parang gisingan to ng ng damdamin tsaka ng pananaw No, Coach Purdy? Yes. Alright, thank you Ewan Coach ko na lang Elmo. kung